Mula sa Mendiola sa Maynila hanggang sa People Power Monument sa Quezon City at maging sa iba't ibang probinsya. Binabantayan lahat ng yan ng GMA Integrated News. Ngayong araw nga po ay nagkikilos protesta ang iba't ibang grupo. Nilalahukan niya ng mga civil service organizations, transport at labor sector, mga kinatawan ng simbahan, mga kabataan at pati mga senior citizen. Lahat sila isa ang panawagan, ang mapanagot ang mga kurakot. Samahan niyo po kami sa pagtutok. Ito ang GMA Integrated News Special Coverage sa Protesta ng Bayan. Makibalita na tayo kay JP Soriano na sumusunod sa mga ralista sa ngayon. JP, nasaan kang lugar? Connie, Susan, narito tayo ngayon sa isang bahagi ng Nicanor Reyes Street sa tapat ng FEU, ng isang school, ng isang university sa Maynila. Kasi narito na yung mga relistang ng Bula, ng Luneta, nagpunta ng Mendiola. Hindi naman sila nag-attempt ng magpunta ng Malacanang, no? At gumawa lang sila ng mga programa nila. Nandito na tayo ngayon. Nakikita mo yung mga nagrally. Karamihan sa kanila, Connie, Susan, kabataan talaga yung nakita natin. Gamit lang natin yung ating phone para marinig natin ang ating kwentuhan ngayon. At sila ngayon ay nagtitipon-tipon dito. Pinagkukwentuhan nila yung kanilang naging karanasan sa naging kilos protesta ngayon. Very evident yung participation ng youth dito sa kilos protesta na ito ngayon dito sa Maynila. Wala naman tayong nakitang untoward incident, no? Maliban sa ilang nagka-arestuhan kanina doon sa ibang bahagi ng Maynila dahil naka-face mask, mga pinatutupad na rules ng Manila Police District. Sa ngayon makikita mo, narito nga yung mga kabataang nag-join doon sa kilos protesta. Wala nang masyadong tao doon sa bahagi ng Mendiola, maliban na lang sa ilang pang natirang mga kasamahan nila. At yan muna ang latest. Balik sa inyo, Connie at Susan. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, nasa People Power Monument pa rin si Mariz Umali. Mariz? Pero Pesa, utang sa tamang pamamahala. Pero alam niyo mga kasama, palagay ko, hindi nila kayang bayaran. Mariz, naririnig mo ba kami? Yes, Connie and Susan, kasing init nga ng sikat ng araw, yung init at sidhirin ng panawagan o patuloy na panawagan para sa pananagutan. At tuloy-tuloy nga ang isinasagawang programa dito sa People Power Monument kung saan sa mga sandali pong ito ang nagsasalita na po ay si Representative Shell Jokno. At sa kanya pong mensahe, sa kanya pong talumpati ay hindi niya pinalalagpas yung dalawang pinakamatataas na leader ng ating bansa. So hindi lamang yung mga pinangalanan sa flood control project scam at sa mga budget insertion ang kanya binabatikos, kundi mismong si Pangulong Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte. At sinasabi nga niya, kanina inuna niya, dun sa panahon daw ni Duterte ay hindi pa rin daw napapanagot yung kanilang mga kasalanan sa war on drugs. Hindi pa rin tuluyang nabibigyan ng hustisya yung mga biktima ng war on drugs, bukod pa sa issue rin ng korupsyon na ipinupukol sa dating administrasyon. At dito naman po sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos, binabanggit naman po ni Representative Shell Jokno ay tungkol doon sa mga substandard flood control projects, mga ghost control flood control projects at iba pang mga issue gaya ng budget insertion. At ipinapanawagan nila na lalo na ngayon nagpapatuloy yung usapin ng budget sa Senado at sa susunod na linggo ay mapupunta na yan sa bicameral session, ay hindi raw nila hahayaan na yung budget na nangyari o yung ginawa sa budget ng 2025 ay gagawin muli sa budget ng 2026. So, ilan lamang yan sa mga sinabi ni Representative Shell Jokno kanina. Connie and Susan ay isa-isa ring nagsalita sa programa. Si Representative Laila De Lima kung saan naman binanggit niya na bagamat meron na raw mga nakasuhan at meron na ring ilang nakulong, kulang pa raw yan at may mga na-freeze na raw ng mga assets, pero ang mahalaga raw ay maibalik yung mga
ninakaw umanong yaman na ito sa taong bayan. Dapat daw talagang maramdaman na hindi lamang sila makukulong, hindi lamang sila makakasuhan, kundi kailangan maibalik yung nakaw na yaman, maibalik sa taong bayan, maibalik sa bayan at pakinabangan ng taong bayan. At syempre mabago rin yung sistema, no? At sinasabi nila na ni Representative Laila de Lima, binatikos niya rito, hindi niya pinangalanan, pero may sinasabi siya, tinutukoy siya na nagpapalabas daw ng video message na tila siya ang hero at tumatakas umano sa pananagutan. Ang sinasabi niya, lumang tugtugin na raw yan, wag daw maghugas ng kamay at hindi nila papayagan na makalusot lang yung mga ganitong mga estilo. Nagsalita rin si dating Undersecretary of Finance na si Shelo Magno at sinabi nga niya na talagang kailangan ng hustisya at mapanagot yung mga kurakot dahil nga tayo raw na taong bayan ang nagpupondo sa kanilang korupsyon dahil sa atin ang gagaling yung pera na yon. At hindi lamang daw moral na responsibilidad ng taong bayan kaya sila nandito at sa kabila ng napakainit na panahon ay nagtitiis sila para isigaw ang kanilang emosyon, ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga concerns dahil hindi lamang daw ito moral na responsibilidad kundi kailangan talagang singilin yung taong bayan. Kanina napakinggan din natin na nagsalita dyan si Miss Universe 2018 Catriona Gray at dito isinigaw din niya na kailangan panagutin din talaga yung mga may sala. Ang sinasabi raw ang mga Pilipino raw usually makakalimutin pero hindi raw makakalimutin ng mga taong bayan at talagang hindi sila titigil hanggat hindi mapapanagot yung mga may sala. So, sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin yan. May mga kantahan na nagaganap din. Pero pagkatapos po nitong message of concern, of hope, ay nagkaroon din kanina ng unity statement kung saan iba't ibang sektor, iba't ibang mga denomination, mga relihiyon ay nagkaisa sila. Lahat sila umakyat sa entablado, mga kinatawan nila para talagang ipakita yung pagkakaisa para sa panawagan, para sa pananagutan. Maya-maya lamang Connie and Susan ay magpapatuloy pa rin itong programa na ito kung saan naman magkakaroon ng parang mini concert kung saan tampok din ang Ben and Ben. So, sa mga sandaling ito, ayan, napapakinggan natin, may mga awitin pa rin na nagpapatuloy. At yung kanilang mga kanta ay talagang masidhirin yung mensahe, no? Na talagang makirot, masakit yung laman dahil talagang may patama yung kanilang mga mensahe doon sa kanilang mga awitin. Makikita mo sa aking likuran, talagang lahat sila nagpapayong na dahil sobrang init talaga. Talagang nanunuot yung init. Pero okay lang. Yung mga tao rito nagtitiis para patuloy na iparating ang kanilang damdamin, no? At sabi nila, hindi sila titigil na maiparating ito sa taong bayan, sa gobyerno para mapanagot at talagang ikulong, isauli ang mga ninakaw sa taong bayan. So yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa People Power Monument. Balik sa iyo, Connie at Susan. Yes, Maris, itanong lang natin, baka meron na tayong detalye o impormasyon mula sa ating mga kinauukulan. As compared to the September 21st rally, mas marami ba, mas makapal ang mga nagtitipon-tipong mga tao as of the moment compared to the last time, Maris? Sorry kung may tinatanong kayo, hindi ko masyadong marinig dahil sobrang lakas ng... Masyadong malakas yung program. Okay. Yung audio rito. Okay, we understand. Maraming salamat, Maris Umali. Samantala, matapos ang kanilang programa, umalis na ang mga ralista sa Recto Avenue at patungo na ng Quiapo, Maynila. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Rafi?
Susan, kung makikita nga dito sa aking lukuran ay wala na yung mga ralista na kanina ay nagtungo rito mula sa kanilang rally doon sa may Luneta. Sandali lamang yung kanilang naging programa dito dahil naharang na nga sila dito sa may kanto ng San Sebastian Street at CM Recto. Balak sana nilang magtungo doon sa may paanan mismo ng Chino Roces Bridge. Pero dito nga inaharang na sila. Hindi lang simpleng harang, Susan, itong mga barbed wire na nandito sa aking likuran, kundi yan ay nakaangkla sa mismong kalsada. Kaya mahirap tibagin yung mga yan. Bukod pa sa mga concrete barriers. At dito naman sa aking kinatatayuan ay isang bumbero. At dito sa aking likuran ay meron pang nakaharang na shipping container. So ganyan katindi yung pagbabantay dito ng mga pulis kung kaya't minarapat na lamang ng mga rallyista na galing sa Luneta na doon na lamang magprograma. Kalahating oras nga lang siguro yung kanilang naging programa dahil sabi nila ay ilang tao lang naman yung magsasalita, pero dahil hindi nakapasok yung kanilang sound system at hindi nila na-set up yung kanilang entablado, ay sandali lamang yung kanilang ginawang protesta. May nagsalita lamang itong Bayan Secretary General at pagkatapos noon ay umalis na ng payapa itong grupo. Tiniyak din ng mga rallyista na talagang lahat sila ay aalis, hindi katulad nung nangyari noong September 21 kung saan may mga naiwan nga dito sa may CM Recto na siyang naging mainit at nagkagirian sila ng mga pulis na narito. So nung pag-alis sila kanina, Susan, ay may mga marshals talaga na nagtiyak na lahat sila ay aalis ng payapa mula rito sa kanilang pinagdausan ng rally. Talagang gusto sana nilang makalusot, pero pagdating dito nga sa may kanto ng San Sebastian ay naharang na sila, pero pagdating mismo sa may Chino Roces ay mas matindi pa yung harang doon. Bukod doon sa hilera ng mga concrete barriers, may mga concertina wires at meron pang patong-patong, mas maraming nakapatong doon ng mga shipping containers. Talagang hindi talaga palulusutin yung mga rallyista sa lugar na yon. Gayunpaman, nakapagdaos pa nga rin sila ng programa dito sa may CM Recto at pinakinggan naman sila nitong mga pulis dahil yung mismong effigy na dala-dala nila mula sa Luneta ay sinira nila dito sa harap mismo ng mga pulis. Kanina ay narito rin si DILG Secretary Gilbert Rimulya at inobserbahan yung buong programa nitong mga rallyista at pagkatapos ng programa ay umalis na rin itong kalihim at sabi niya ay naging mapayapa naman in general yung naging sitwasyon dito sa may Mindiola. Yung kanilang inaasahan na pagkakagulo ay hindi nangyari dahil daw sa ginawa nilang security arrangement. Mensahe niya sa mga rallyista na nagsasabing parang masyado namang overkill, ika nga, yung ganawang security preparation dito ng mga otoridad ay mas mabuti na raw yung handa kaysa magkagulo at magkasakitan pa. At ayon sa kanya, meron lang silang mga kinwestiyon na mga rallyista dahil sila yung mga nakatakip ng mukha at may mga press credentials, bagamat noong una hindi kaagad nakapagpresenta ng kanilang mga ID kung kaya't kinwestiyon ng mga ito. Pero agad naman daw pinalaya. Yun lamang daw yung natatanging insidente dito sa may Maynila at payapa nga nakapag-disperse na itong mga rallyista. Pero patuloy pa rin ito mag-aantabay dito, Susan, itong mga pulis habang nakaalis na itong mga rallyista. Bagamat yung ibang mga pulis na nandito ay nagsialisan na, ay mananatili pa rin dito yung harang. Kasasabi ko lang na nag-alisan na. Pero ito, bumalik ulit, Susan, yung ibang hanay dito ng mga pulis. Hindi natin alam kung bakit. Pero sila yung mga nagtanggal na kanina ng mga shield at nung kanilang mga suot. Pero ngayon lamang ay bumalik sila. Kung madudukot lang siguro natin, yung nasa dulo nitong CM Recto dahil may tinatanaw itong ibang mga opisyal ng PNP doon sa may dulo nitong CM Recto dahil posibleng may mga rallyista pa rin na naiwan doon at posible na tinatangkang magtungo pa rin dito kaya nag-alerto ulit itong mga anti-riot police na narito sa kanto ng San Sebastian at CM Recto. So mag-aantabi pa rin tayo dito, Susan, kung anong mangyayari. Hindi pa rin daw aalis itong mga pulis dito hanggang meron silang namamataang mga rallyista dito sa lugar. Susan? Rafi, may nakita ko kanina doon sa piniplayback na video, may dala silang effigy. Ano nangyari doon sa effigy na yan? Rafi? Susan, naputol yung ating linya ng komunikasyon. Yung kanina, may nakita ko na... Pero ituloy ko lang siguro, bumalik sila sa kanilang hanay, itong mga pulis dito. At tatanawin lang natin, pero binuksan na ng bagya itong CM Recto at may mga nakikita na tayo mga pampublikong sasakyan na patungo sa may kanto ng Loyola Street. Hanggang doon lamang yung mga sasakyan.
at hindi na sila makatuloy dito sa may mismo ng dito sa may kanto ng San Sebastian Street. So tinitingnan natin kung bakit bumalik itong mga pulis dito sa San Sebastian Street na kanina ay medyo nag-relax na, Susan. Pero siguro i-confirm natin kung sino yung kanilang namamataan, kung bakit sila muling pumila dito sa San Sebastian Street, Susan. Rafi, yung pinapakita na kanina sa video na effigy na dala ng mga ralista, ano nangyari doon? Rafi? Pasensya na, Susan, hindi talaga kita marinig, ano? Sana. Okay. Sige, yung sana effigy, mamaya. kung yung tinatanong mo kanina, no, sinira nila itong effigy dito sa harap mismo ng mga pulis. Hindi na nila ito sinunog. Bagamat yun yung unang balak kanina, no, sunugin itong effigy na lagi naman talaga nilang ginagawa. Pero hindi na nila ginawa dahil masyado masikip itong lugar at posibleng magsimula pa ito ng aksidente. So ang ginawa nila ay sinira na lamang nila. Pinagsisipa, pinagpapalo hanggang sa masira. At curiously enough, Susan, pagkatapos nitong rally ay iniwan ng mga ralista yung effigy sira at yung mga pulis na yung nagtanggal nitong effigy, dinala rito sa kanilang portion ng barikada at dinala na ng mga pulis para ma-dispose itong kanilang effigy na sinira. Susan? Okay, maraming salamat, Rafi Tima. Samantala, kamustahin na po natin ang sitwasyon sa EDSA Shrine. Nakatutok po doon si Darlene Kay. Darlene? Magandang hapon po, mabuhay po kayo. Darlene? Connie, Marcos resign. Yan ang panawagan ng ilang mga nakikilos protesta dito sa EDSA Ortigas. Connie, wala na ako sa EDSA Shrine. Nandito na ako sa isang tapat ng mall sa EDSA Ortigas. At nagkakaroon ngayon ng maikling programa itong isang grupo ng mga nagrarally dito. Connie, nakausap ko yung mga nagrarally. Galing daw sila sa PDP Laban, Marcos Resign Movement, Marcos Alis Dyan Network, Bangon Sambayanan People's Movement, Muslim Christian Alliance, at Council for Duterte Elder Volunteers 2025. Connie, Susan, malinaw ang panawagan ng mga nagkikilos protesta sa bahaging ito ng EDSA. Katulad po ng nakikita ninyo, hinihiling nila na managot ang Pangulo at magbitiw siya sa pwesto dahil naniniwala raw sila na meron siyang kinalaman sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. Nakausap ko, Connie, yung ilang mga organizers dito at karamihan daw sa kanila ay mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. I-contextualize lang natin o linawin natin yung mga grupo na nandito ngayon ay hiwalay doon sa trillion peso march na nasa EDSA Shrine at nasa People Power Monument. Dito daw po sila nagsasagawa ng programa sa EDSA Ortigas dahil ayaw nila na mag-clash sila ng mga ibang grupong doon naman nagkikilos protesta o nagsasagawa ng programa sa ibang bahagi ng EDSA. Kanina naabutan namin sila na nakikipag-usap sa mga otoridad dahil pinapaalis daw po sila. Wala kasing permit na na-issue para mag-rally o magsagawa ng kilos protesta dito sa bahaging ito ng EDSA. Pero nakiusap po sila at pinayagan naman sila ng mga pulis na magdaos dito ng maikling programa hanggang alas 5 po ng hapon. Connie, tinanong ko kanina yung ilang mga leader o nag-organize dito nitong kilos protesta at pagkatapos naman daw ng programa nilang hanggang alas 5 ng umaga o hanggang alas 5 ng hapon rather, dito sa EDSA Ortigas sa tapat ng mall ay magdi-disperse na daw sila at uuwi na sila. Yan ang latest mula rito sa EDSA Ortigas. Balik sa inyong Connie at Susan. Maraming salamat, Darlene Kay. Makibalita tayo kay Marisol Abdurman na nasa People Power Monument. Marisol? Connie, yes. Nandito tayo actually sa area ng White Plains, Connie, ha. Tayo yung kasi kanina dito nagmarcha ang mga group sa White Plains, Katipunan Avenue at sabay-sabay sila sa papuntang People Power Monument. Alam mo, Connie, kumbaga pasok ang tao dito kasi kanina before noon yung mga
Okay. Babalikan natin ang report na yan ni Marisol mula sa kanyang kinalalagyan dyan sa may White Plains. Samantala, Parang ito nga na nakikita natin, parang hirap lahat ng ating mga reporters sa kanilang signal. Gusto natin malaman sana, baka may mga signal jamming kaya sa ilang lugar? Possible kasi yun, di ba? Posible kasi pag kami mga ganyan na tinitiyak yung kaligtasan ng bawat isa. So, kasi pati yung kay Rafi kanina na medyo tahimik naman, yung kay Maris kanina, syempre understandable naman dahil maraming tao. Maingay yung mga speaker, syempre. Kaya, alam naman natin yan. Medyo hindi ho natin masyadong yung report na iba natin mga kasama. Pero magandang iparating siguro ng PNP kung sakasakali nga. Meron na signal jamming. Samantala, nakikiisa rin po ang mga taga Davao City sa panawagang panagutin ang mga tiwali. At mula po sa Davao City, may live report si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Connie, idinaan sa isang pagmarcha paikot sa Freedom Park dito sa Rojas Avenue sa Davao City ang pakikiisa ng iba't ibang grupo sa kanilang protesta kontra katiwalian. May mga nagsuot ng mga maputik na mga damit upang ipakita yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga biktima ng kalamidad dahil sa sira-sira at maanumalyang flood control projects. Iisa ang kanilang panawagan o hinaing na nakasulat sa kanilang mga placards. Yan ay panagutin ang mga korap na opisyal. Ayon sa nakausap natin na si Leo Fuentes, ang tagapagsalita ng Stop Corruption Alliance, anya usad pagong yung isinasagawang investigasyon ngayon ng gobyerno hinggil sa maanumalyang flood control projects at anila yung mga hindi pa na dadakip yung mga malalaking tao na nasa likod ng anomalyang ito. Yun yung patuloy nilang panawagan rito at hanggang 5 p.m. pa ang programa dito at nagpapatuloy yan sa ngayon. 2:30 yung kakatapos lang na pagmarcha nila paikot dito sa Freedom Park. Anila, patuloy yung kanilang panawagan na panagutin ng mga korap na opisyales at hanggang hindi yan na isa sa katuparan ay patuloy silang magpoprotesta. Yan muna ang update natin dito sa Davao City. Ito si Jandy Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nag-uulat para sa GMA Integrated News. Yes, Jandy, kamusta naman yung paligid? Hindi ba nakakaapekto ito sa mga ilang motorista? Business as usual or at least the Sunday, no? Wala bang nagiging aberya doon sa pagtitipon-tipon na yan? Yes, Connie, so far so good naman. No? Naging mapayapa so far yung kanilang isinasagawang protesta. Good to note kasi Sunday wala masyadong sasakyan na hindi nagkaroon ng mga aberya at andito din sa paligid, Connie, yung mga pulis para masiguro yung na maging mapayapa at matiwasay yung kanilang isinasagawang protesta. Connie. At itong grupo na ito, given that, of course, nasa Davao ito, no, nananatiling apolitical at ang talagang kanilang panawagan lamang ay mapanagot ang lahat ng korap. Ganun po ba? Correct ka dyan, Connie, lahat, no, ang gobyerno, kahit pa Davao City, ay kasama sa kanilang panawagan, no, na managot, including si Vice President Sara Duterte, anila, at si President Bongbong Marcos. Dahil yung ipinakita nila kanina na pagsasalaysay, Connie, ay may mga nakasuot na maskara ni President Bongbong Marcos at maskara din ni Vice President Sara Duterte na anila, mga king and queen of corruption na nagpapakita na kailangan din umano na mapanagot itong mga opisyal na ito. Connie. Alright. Maraming salamat sa iyong update sa amin, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagbabantay naman sa Bacolod City si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian? Yes, Connie, mga kapuso, magandang hapon, maying hapon. Sa kasalukuyan nga ay nagpapatuloy itong isinasagawang programa at cultural show and presentation ng mga kalahok ng Bacolod City Trillion Peso March. Pakita lang natin, mga kapuso, no, ang nagsasagawa ngayon ng sa Yawit itong iba't ibang miyembro. Mula naman sa mga kalahok mula sa Diocese of Bacolod. Mga kapuso, nasa humigit kumulang 12,000 na mga reliyista mula sa Diocese of Bacolod
Bacolod at koalisyong Tama na Negros na binubuo ng iba't ibang pribadong organisasyon ang inaasang lalahok sa trillion peso march kontra korupsyon sa Bacolod City Public Plaza ngayong hapon. Ang programa mga kapuso ay nagsimula pasado alauna ng hapon. Ang Tama na Negros ay nangangahulugang taong bayan, ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance o Tama na Negros. Isa sa mga nangunguna sa malawakang kilos protestang ito ay si Attorney Reneco, kinatawan ng Kabataan Party List na isa sa mga pangunahing nagtutulak ng inisyatibo dito sa probinsya ng Negros Occidental. Kasama rin sa mga aktibong kalahok ang grupo ng mga negosyante, Connie, mga student organizations, SGOs mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad at iba pang civic organizations na nagnanais magpahayag ng kanilang paninindigan para nga sa transparency at pananagutan sa pamahalaan. Mga kapuso, bukod dito, mismong si Diocese of Bacolod Bishop, His Reverend Patricio Buzon, kasama ang SAC o Social Action Center ng simbahan, ang nangunguna sa pag-mobilize ng mga laiko at sektoral na grupo bilang bahagi ng mas malawak na panawagan para sa tunay na reforma at laban sa anumang anyo ng katiwalaan. Mga puso, ayon naman sa simbahan, ang sama-samang pagkilos na ito ay nagpapakita ng lumalakas na panawagan ng komunidad ng Bacolod City ng probinsya ng Negros Occidental at maging ng Negros Island Region ng NIR upang malinis nga ang LGU's provincial government at sa kabuuan itong bayan natin. Magtatapos ang programa mamayang pasado alas 4 ng hapon mga kapuso at inaanyayahan din ng Simbahan Katolika ang mga rallyista na tumungo dito lang sa San Sebastian Cathedral para sa isang gaganaping Sunday Mass. At yan munang latest mula rito sa Bacolod City. Connie? Adrian, si Susan Enriquez to. Adrian, pansin ko lang na karamihan sa mga nandiyan dyan sa rally na yan ay mga nakaputi. Ito ba dahil sa ang nanguna dyan ay ang Diocese of Bacolod at kaya meron silang parang color coding na karamihan ay nakasuot ng puti? Pasensya na, Connie, medyo hindi ko narinig yung tanong mo pero parang I was able to hear color coding. Nakaputi nga itong mga rallyista natin mula sa iba't ibang simbahan ng Diocese of Bacolod. May mga representatives din mula sa Diocese of Kabangkalan, sa Southern Negros Occidental at sa Diocese of San Carlos naman na binubuo ng mga bayan at LGUs mula naman sa Northern Negros Occidental, mga kapuso. Mismong si Bishop Buzon ang nanawagan na kailangan magsuot ng puti itong ating mga rallyista. Si dating Negros Occidental Governor Lito Coscoluela ay isa din sa mga nangunguna sa rally dito sa Bacolod City. Siya at si Bishop Buzon ang nanawagan sa mga taga Negros at saka sa NIR na magsuot ng puti bilang simbolismo sa mas malinis na pamahalaan, LGU, provincial at local government. Connie? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Silipin naman po natin ang sitwasyon sa Iloilo City kung saan inaasahang magtitipon po sa harap ng Provincial Capitol ang mga kinatawan ng iba't ibang NGO, transport groups at diocese ng Bacolod o ng Iloilo. At update po tayo mula naman kay Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, nakapila at nakahanda na ang mga Ilonggo galing sa iba't ibang mga grupo at sektor dito sa kalsada sa harap ng Haro Plaza para sa gaganaping rally kontra korupsyon ngayong hapon. Ang mga partisipante galing sa simbahan, mga magsasaka, tsuper, estudyante at iba't ibang grupo ay nakasuot ng kulay puti at pula. May ilan namang mga may panyo na kulay pula sa kanilang leeg bilang pagbibigay pugay kay Andres Bonifacio ngayong araw. Meron din kaninang galing pa sa isla ng Guimaras na nagbaon ng kanilang pananghalian at dito na kumain sa Haro Plaza. Sa ngayon ay nag-ensayo na ang mga lalahok ng kanilang mga isisigaw habang naglalakad mamaya. Nakahanda na rin ang mga placards at tarpaulin na gagamitin na nagsasalamin ng kanilang panawagan laban sa katiwalian. Impunto alas 3 ng hapon ay magmamarsya ang mga Ilonggo papunta sa Iloilo Provincial Capitol. May grupo din galing naman sa UP Visayas, Iloilo City Campus. Isang programa ang gagarapin o gagawin sa Iloilo Provincial Capital upang lalo pang pukawin ang kamalayan ng mga Ilonggo.
Ayon sa kahublagan kontra korupsyon, mas maraming mga Ilonggo ang lalahok ngayon kumpara sa trillion peso march noong September 21. Mahigit 200 police personnel ang idineploy upang masiguro ang kaayusan sa pagsasagawa ng rally. Koli ay kaninang umaga nagtipon na rin o nagsagawa ng katulad na aksyon kontra korupsyon ang mga Antikenyo, mga kaparian at iba't ibang ring sektor doon sa EBJ Plaza sa San Jose, Antique. Connie? Yes, Kim. Sa iyong obserbasyon, as compared nga dito sa nakaraan na September 21 rally noon, mas marami ba ngayon ang sumali sa ating mga kababayan dyan? Bukod doon sa mga diocese na nabanggit natin, may mga kaparian tayo nakikita, mas marami ba sila ngayon? Actually, Connie, hindi ko masyado marinig yung tanong mo dahil nga sa ingay ng speakers ng kanilang ginagamit dito sa kanilang paghahanda dahil dito ay may nananalangin nga habang naghahanda. Impunto 3:00. Pero Connie, siguro yung tanong tungkol sa pagrami nga ng mga dadalo o dumalo ngayong November 30 ay oo, sa ating obserbasyon, mas marami ito, Connie, dahil nga noong September 21 ay wala tayong mga naobserbahang mga PUJ o mga jeepney na nakapalibot dito sa Haro Plaza. Pero ngayon dito sa ating likuran ay nakahilera na actually galing ito sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Iloilo sa 1st, 2nd at 3rd Congressional District at karamihan sa mga ito, Connie, ay mga magsasaka. Connie? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. 3 kabataan nagpakilalang freelance media ang dinampot ng mga pulis. Lumabag umano sila sa bagong ordinansa ng Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava o takip sa mukha. Depensa ng mga dinampot, hindi pa nila alam ang bagong ordinansa. Alamin natin ang detalye mula kay Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Susan, sa ngayon ay pinakawalan na ng mga pulis yung 3 kabataan na dinampot nila kanina dahil sa pagsusuot ng balaklava. Hinold sila for 2 hours and then pinakawalan na rin after. Sa may UN Avenues raw sila dinampot ng mga pulis nang sitahin ang suot nilang balaklava o yung takip sa muka na ipinagbabawal ngayon sa bagong ordinansa sa Maynila na Anti-Balaklava Ordinance. At at 18, 20 at 23 sa mga dinampot na nagpakilalang independent media at miyembro ng Kilusang Setyembre 21 o KS21. Agad naman daw nilang tinanggal ang takip sa muka ng masita pero nagduda raw sa kanila ang mga pulis dahil may suot pa raw silang helmet at protective vest na may nakasulat na press. Kaya binitbit pa rin daw sila sa police station para maimbestigahan. Pero giit ni Johnny Tilar, nakasamahan ng 3 kabataang dinampot, wala silang masamang balak at nagko-cover lang sila ng rally. Nagsuot daw sila ng protective gear dahil na-injure na raw dati sa rally ang isa nilang kasama. Ang balaklava, proteksyon din daw nila kontra red tagging dahil baka raw kunan sila ng litrato at ipaskil ang kanilang muka kung saan-saan at sabihang komunista. Giit ng grupo, hindi nila alam ang bagong ordinansa sa Maynila kontra balaklava. Wala namang isinampa sa kanilang reklamo ang mga pulis, binigyan lang daw sila ng warning. Sa ngayon, sinusubukan pa natin kunin ang panig ng Manila Police District. May suspicion mata po sila na Susan, samantala may gear po kami na protective gear. Baka may binabalak to po kaming masama. Sinasabi ko, sir, peaceful naman po kami, lang po kami, nagjo-journalism lang po lang mga 3 kaibigan ko po. Tapos yun nga po, ayaw po rin nilang maniwala, gusto daw po talaga nila i-verify, considering na bakit daw napaka-well-equipped daw. Ang reasoning lang namin, yun nga, protection lang, kasi last time, ang daming kaguluhan, so ang daming na-injury, and we don't want that to happen again. Samantala, andito po ako ngayon sa may Luneta at kung makikita nyo po sa likod ko, bukas na ulit ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya ng Ross Boulevard dahil kayo ng 12:00 ng tanghali, umalis na po rito yung mga rallyista. Yung munang latest mula rito sa Luneta, balik sa iyo, Susan. So Jonathan, ngayon wala ka na nakikita dyan talaga na nag-umpok-umpukan pa, talagang malinis na, wala na mga senyales o palatandaan na baka mayroon na naman biglang parang mga lightning rally, ganon?
Wala na sa ngayon, Susan, kasi nagmarcha na sila papunta doon sa Mendiola. Actually, kahit yung mga pulis na nakabarikada rito kanina sa May Luneta ay umalis na rin at hindi na natin nakikita dito. So, sa mga dadaan po dito sa Ross Boulevard sa May Luneta, bukas na po yung magkabilang linya ng Ross Boulevard para po sa inyo. Susan. Maraming salamat, Jonathan Anda.